Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, itong November 6, 2026, napaka-importanting petsa nito. Bakit? Magre-retiro na si Supreme Court Chief Justice Alexander Gismondo. Magre-retiro na siya ngayong November 6, 2026. So anong significance niyan? Bakit napaka-importante nito? Chief Justice yan. Kung sa Senado, lahat sila senador, pero may Senate President. Pagdating din sa mga justices ng Korte Suprema, 15 sila, 15. Pero yung lahat sila justices. Pero mayroon diyang isang namumuno, yung Chief Justice. First among equals, primus inter pares. Kaya kumbaga napaka-importante ng posisyon na yan. Ngayon, mandatory yung requirement niya, mandatory yung retirement niya. Naabot niya na yung mandatory retirement age. Ano na yan? Hindi na yan, wala na siyang mapagpipilian. Pagdating sa edad niya na yon, sa November 6, 2026, retired na siya. At sa dami ng mga issues ngayon, dami ng mga issues na nasa Korte Suprema na nire-resolba. Halimbawa, yung tungkol sa legality, constitutionality ng pag-aresto kay Duterte, hanggang ngayon hindi pa yan nadidesisyonan. Baka yung bagong Chief Justice na ang mag-decide dyan. At yung mga sinampa ng kampo ni Sara tungkol dun sa constitutionality, legality ng impeachment niya. Ang daming petitions na pinail, sila Torion, sila Sara Duterte, kahit si Cayetano nung isang araw nung June 16 nag-file na naman ng petition. Kini-question yung pag-upo nila Gatchalian. So, ang daming i-resolve na mga issues ang Korte Suprema. Kahit dito sa impeachment, baka ang mangyari dito pagdidesisyonan ng court ng impeachment court ng Senado kung ilan ba talaga ang kailangang boto, yung sinasabing 2/3 of all members of the Senate. 16 ba ito o pwedeng 15, pwedeng 14, pwedeng 13? Kasi kung stricto talaga, 16 daw, 2/3 of the Senate. Kahit nakakulong si Jinggoy, kahit nagtatago si Bato, 2/3 pa rin ang kailangan, 16 daw yan. Kasi 2/3 of all members of the Senate. Pero marami ring mga pananaw ang mga eksperto sa batas. Si retired Senior Associate Justice Carpio, sabi niya, ang 2/3 of all members of the Senate, yung all members of the Senate, yung available lang. Yung hindi naman available dahil nagtatago, yung hindi naman available dahil nakakulong, hindi siya counted. Lalo pa suspendido si Jinggoy. Kung suspendido ka, hindi ka kasama doon sa all members of the Senate. Ayan. So, sinong magdi-decide niyan? Ang magdi-decide niyan ay ang Senado bilang impeachment court. Kung ano nga ba talaga. Ngayon, sigurado, pag nagsabi yung impeachment court, ang i-consider lang natin yung mga available. Di sasabihin nila, hindi ibibilang si Bato, hindi ibibilang si Jinggoy, baka hindi pa ibilang kung mayroon pang maa-aresto dyan, si Marcoleta, o baka ma-aresto si Bongo, madala sa ICC, hindi na rin ibilang. Di ibig sabihin yan, baka 30 na lang ang kailangan na boto para makonvict si Sara. Kung 30 na lang yan, makukonvict si Sara niyan. Pag nakonvict si Sara, sigurado lalapit yung kampo niya sa Korte Suprema. At ang magdadalang tiyempo sa Korte Suprema pag nakarating yung issue na yan ay yung Chief Justice. Kaya napaka-importante nitong Chief Justice. Kaya nga si Duterte, di ba? Tingnan nyo. Si Pinoy. Pag upo ni Pinoy noong 2010, alam niya na yung mga kaso nila Gloria Arroyo
hindi niya yan maisusulong kung ang Chief Justice ay kakampi ni Gloria. Kaya anong nangyari? Inimpeach si Corona. O, ganyan kaimportante ang Chief Justice. Si Duterte, ayaw niya kay Sereno. Ayaw niya. Ginawa nila ng paraan. Kahit hindi ma-impeach si Sereno, dinaan sa kuwaran to, ginawa ng paraan nila Kalida. Bakit? Dahil napaka-importante ng Chief Justice. O ngayon, itong si Gismundo, Chief Justice ito na inappoint ni Duterte, pero okay lang kay PBBM. Kasi nagpaka-professional naman itong si Gismundo. Pero yung susunod na Chief Justice, ang mag-a-appoint na presidente ngayon, si PBBM. Si PBBM na ang may power mag-appoint ng bagong Chief Justice. Ay alangan naman ang ilalagay niyang Chief Justice, yung yung kalaban niya. Siyempre, maglalagay siya ng Chief Justice, yung sa tingin niya, karapat-dapat maging Chief Justice. Kaya nga sabi nga ni Marcoleta, napanood ko yung interview ni Marcoleta, sabi ni Marcoleta, nagdadalawang isip daw silang mag-file ng petition, yung final nila Cayetano, kasi sigurado daw aabot na yan sa bagong Chief Justice. Mahirap namang lumusot yan sa bagong Chief Justice, sabi ni Cayetano, ay ni Marcoleta. Kaya napaka-importante nitong November 6, 2026. Kasi dito magre-retiro si Chief Justice Gismundo at mapapalitan na siya ng bagong Chief Justice. Ayan. At ang mag-a-appoint na niyan ay si PBBM. So alam niyo, nakikita niyo na mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano na itong mga DDS alam nilang ang susunod na Chief Justice, hindi na kanila. Okay, yan. Kaya napaka-importante ang susunod na Chief Justice. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.